Hello mga kapatid! Welcome na naman sa isang bagong talakayan dito sa Taga-Suri! Ako po si Kaborno at ako ang inyong Taga-Suri! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! At sa ating episode ngayon ay tatalakayin natin at susuriin ang isang fundamental na aral at doktrina ng Iglesia ni Cristo ni Manalo tungkol po sa pagkamatay ni Cristo sa krus. At para talakayin yan ay makakasama natin si kapatid na Gabriel de Guzman. Brother Gabriel, magandang araw sa iyo, bro. Hello po, kapayapaan po ng Diyos. Ang parating sa atin po, magandang araw din po. Ayan, at bago muna natin simulan, Brother Gabriel, ang ating episode, ay magdasal muna tayo. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen! Ayan, heto na kapatid na Gabriel at welcome back po sa ating program. Ito, sisimulan na natin ang ating episode, kapatid na Gabriel. Isa po sa mga aral na fundamental ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na ating susuriin sa episode na ito ay tungkol nga sa pagkamatay ni Cristo sa krus. Katunayan, meron silang aral na ganito. Basahin natin ang nasa Pasugo Magazine. I-flash na natin sa screen. Ito po, October 2017 issue sa page 37. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Opo, nakalagay dito, ang Iglesia ni Cristo ang binili o tinubos ni Cristo ng kanyang sariling dugo. Ang aral na ito ng Biblia ay sinasalungat ng paniniwalang ang lahat ng tao ay natubos ni Cristo. Ayan, so ibig sabihin, para sa kanila, kapatid na Gabriel, si Kristo namatay para lamang sa kanilang iglesia. Yan ang lumalabas. At katunayan, dahil nga dyan ay mayroon silang aral na kung ikaw ay kaanib sa kanilang iglesia, ikaw yung maliligtas. Kung hindi ka naman kaanib sa iglesia na itinayo ni Manalo, hindi ka maliligtas. Mababasa natin yan dito naman po sa isang aklat na isinulat ni ito i-flash na natin sa screen ni Eranio Manalo sa page 10 to 11. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Okay, ang katanungan po is, why is membership in the Church of Christ necessary for a person to be able to perform worthy and acceptable service to God? Ang sagot po, because it is the Church of Christ which has been purchased with Christ's blood. Ayan. Ang ginamit po nila is yung Acts 20:28 na Lamsa translation. And take heed therefore to yourselves and to all the flock over which the Holy Spirit has appointed you overseers to feed the Church of Christ, which He has purchased with His blood. Ayan, so yan pala yung aral nila, kapatid na Gabriel, para sa kanila, dahil sila lang ang tinubos, ayon daw sa Gawa 20:28, sila lang daw yung maliligtas. Yan ang kanilang katwiran, kapatid na Gabriel. Paano naman ang aral natin dito sa Iglesia Katolika, kapatid na Gabriel? Ito naman ang ating babasahin
Dito po sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 605, ito po ang sinasabi. Opo, kalagay dito, the church, following the apostles, teaches that Christ died for all men without exception. There is not, never has been, and never will be a single human being for whom Christ did not suffer. Yan po ang Yan. nakasulat po. So yan po yung aral natin sa Iglesia Katolika, kapatid na Gabriel, na si Kristo ay namatay para po sa lahat ng tao. Pero hindi automatic kung ikaw ay tinubos ng ating Panginoong Kristo sa krus, automatic ikaw ay maliligtas na. Hindi ganon sa Iglesia Katolika. Iba po yung event ng redemption, iba din yung eternal salvation. Salvation. Diba? Ngayon, panoorin na ba natin yung video, Brother Gabriel? Kasi aral naman ng ibang relihiyon na ang ating Panginoong Kristo ay namatay sa krus para sa lahat ng tao. Gusto nilang batikusin ng mga ministro ni Manalo itong aral na ito. Panoorin natin yung video na ito, kapatid na Gabriel. Okay. Iba ganito, hindi ba nang mamatay ang ating Panginoon Kristo sa krus, nakinabang ang buong sanglibutan, kaya sila raw sumasampalataya kay Kristo at sa kanyang kamatayan, kaya sila raw nasaklaw sa katubusang dulot ng dugo ng Panginoon Kristo. Ayan ang sarili nilang opinion, kapatid na Michael. Bakit? Sa Biblia ba ipinakikilala kung sino ang nakinabang sa dugo ng ating Panginoon Kristo? Ipinakilala. Pakinggan natin dito po sa Gawa 20:28. Ganito ang pahayag ng banal na kasulatan. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan na rito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Kaya ang binili o tinubos ng dugo ng Panginoong Jesucristo, nakasulat po, ang buong kawan. Alin po ba ang kawan o sa Ingles ay flock or fold? Ito po ang iglesia ni Kristo. Kaya hindi buong sanlibutan ang nakinabang, kapatid na Michael, mga mahal na taga-subaybay, kundi ang iglesia ni Kristo ang nakinabang sa pagtubos na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. So it is very important to be a member of the church because the church, which is the Church of Christ, is being redeemed or purchased by the blood of our Lord Jesus Christ. Yan. So yan talaga yung aral nila. Kahit nga sa kanilang fundamental beliefs of the Iglesia ni Cristo, yan ang kanilang sinasabi. Katunayan, Brother Gabriel, yung mga bakla daw, hindi daw tinubos ng ating Panginoong Kristo ayon sa kanilang aral. O baka nanonood yung mga nagsasabing LGBT. Oo, yung mga LGBT na nanonood sa atin. Hindi po tayo dapat yung kagalitan. Sila, ha? O ito, panoorin natin ang video, kapatid na Gabriela. Na bakla pa. Palamura na bakla pa. Palamura na bakla pa. Pero hindi tinubos ng dugo ng Panginoon Kristo. Ipamamagitan ba yun ng Panginoon Kristo? Hindi po. Hindi po. Ayun, no, di ba? Hindi daw talaga. Ayun. Pati pala yung mga palamura, hindi daw tinubos yon, kapatid na Gabriel. Pero, kada ministrong ito, napapanood natin, may mga video tayong mga nakukuha na grabe rin magbura ito. Ay, nako. Yun nga Yan ang masaklap. Member sila ng Iglesia ni Cristo, pero palamura sila sa loob. Hindi naman sila itinitiwalag. Kasi kung ititiwalag mo, sigurado, kapatid na Gabriel, na mababawasan yung kita dyan sa loob. O, di ba? Yun nga Big fish pa naman yan dun sa iglesia nila. Malakas huwatak ng mga bagong member yung ministro na yan. Oo. Ngayon, ito pa. Pasahin naman natin. At ngayon naman, kapatid na Gabriel, panoorin naman natin yung kaka-upload lang sa YouTube channel ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Itong video ni Michael Sandoval sa programa niyang Daan ng Buhay. Ito, panoorin na naman natin yung kanyang sasabihin dito, kapatid na Gabriela. Maaaring sabihin naman po ng iba sa inyo ganito, hindi ba't
ang kamatayan ng ating Panginoon Kristo ay para sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. Kaya nga po, may mga nagsasabi na, hindi ba't lahat naman ng tao sa buong mundo nang mamatay ang ating Panginoon Kristo? Lahat ng tao nakinabang sa katubusan, kaya lahat ng tao napatawad na sa kasalanan. Huwag naman pong ma-offend o magdaramdam ang iba sa amin. Yan po ang sinasabi ng iba at marahil yung iba na sumusubaybay sa inyo, sa amin sa programang ito. Ngunit, sinong ating paniniwalaan? Yung sinasabi ng iba o yung itinuturo po ng Biblia? Bakit? Ano po bang itinuturo ng Biblia? Ayan, makikita mo na. Yung hawak niyang Biblia, alam mo ba yan? Familiar ba sa'yo yan, Brother Gabriel? Yan, Hindi ko ganong mabasa eh. Oh, yan yung Lamsa translation, yan yung cover. Diba? I see. Kaya pala. So automatic na yan. Kapag yan yung tanong, yung sagot niya, automatic na yung sagot. Pakinggan nyo dahil gawa 2028 na naman yan ng Lamsa translation yung babasahin, Brother Gabriel. Script na nila yan eh. Script na nila yan eh. Diba? Yun nga eh. Sige tignan natin kung tama ako Anong aral ng Biblia? Alin ang tinubos na kinabang sa dugo at kamatayan po ng ating Panginoon Kristo? Basahin natin dito po sa Gawa ng mga Apostol sa Gawa 20:28 sa salin na tinatawag na From the Ancient Eastern Text by Dr. George M. Lamsa's translation, sa wikang Pilipino na po natin babasahin. Di ba? Lamsa Bible talaga. Tuloy natin, Brother Gabriel Sige. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya o tinubos niya ng kanyang dugo. Maliwanag po ang ating binasa sa talata ng Biblia. Gawa 20:28 or Acts 20:28. Grabe talaga itong si Michael Sandoval Hindi naman Tagalog yung Bible na gamit niya. Daya nung pagkaka-acting niya dyan. Oo, nag-acting-actingan lang siya diyan meron na kaming nalaman. Kada programa pala nila, Brother Gabriel, kung may talata silang babasahin, yung gagamitin nila, magtutupi sila doon sa talata, lalagyan nila ng papel na nakatranslate na sa Tagalog. Ayun! Kaya pala nakatingin pa rin siya sa book niya, no? Kahit na English yung book, Tagalog yung nabasa. I see. Ganon yun. Alam na namin yung mga style nyo. Bulok na yan sa amin Style nyo, bulok na. Tuloy natin Okay. Ang tinubos po ng ating Panginoon Kristo ay ang Iglesia ni Kristo. Kaya, upang pakinabangan po ng mga tao ang pagkukupkop ng ating Panginoon Kristo, mga kaibigan, ulitin po namin, upang pakinabangan ng mga tao ang pagkukupkop ng ating Panginoon Kristo, hindi nila dapat iwasan na hanapin at pagka natagpuan ay aniban ang tunay na iglesia. Iglesyang tinubos ng dugo ng ating Panginoon Kristo. Ano po dahilan? Sapagkat narito sa tunay na iglesia, sa iglesia ni Kristo, ang katubusan na kapatawaran po ng ating mga kasalanan at dito tayo makukupkup o maaaruga ng ating Panginoon Kristo. Ayun, diba? So yan ang mga bago nilang parehas pa rin ang argument pero paiba-iba lang ng style ng pagkakasalita. Diba? Bago lang yung approach. Oo, bago lang yung approach pero kanon pa rin. Diba? Ngayon, ang tanong, Brother Gabriel, tama ba yung kanilang unawa doon sa Gawa 20:28 ng Lamsa Translation? Sige nga, basahin nga natin yung English version yan, kapatid na Gabriel, sa Acts chapter 20:28 ng Lamsa Translation. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Take heed therefore to yourselves and to all the flock over which the Holy Spirit has appointed you overseers, to feed the church of Christ,
which He has purchased with His blood. Ayan, maliwanag, kapatid na Gabriel, dito sa binasa natin, na ang dito, sabi, yung iglesia ni Kristo daw, yun daw yung tinubos. Ayon sa kanilang unawa ito, Brother Gabriel. Pero ang masaklap, yung ginawa nila, ikinulong nila doon sa kanilang samahan lang, iglesia ni Kristo lang daw yun. Hindi naman sinasabi dito na iglesia ni Kristo lang. Diba? Yung sinabi, yung iglesia ni Kristo, tinubos yun ni Kristo. Yun lang. Tama naman yung iglesia ni Kristo, tinubos ni Kristo. Pero yung nasa labas ng iglesia ni Kristo, tinubos din yun ng ating Panginoong Jesucristo, kapatid na Gabriel, di ba? Yes, lahat tinubos niya. Oo. At magkakaroon niya ng fallacy, kapatid na Gabriel. Fallacy of composition. Ayun. Oo. Parang ganito, halimbawa, Brother Gabriel, sabi ng talata, para pakainin mo ang gwapo. O halimbawa, yung gwapo. O ibig bang sabihin yung gwapo na halimbawa, isabi para pakainin mo ang gwapo na si Bro Gabriel, di ba? Tanong, si Bro Gabriel lang ba ang gwapo? Hindi naman ganoon. Mali. Si kuya, no? Oo. O di ba? O halimbawa, sasabihin ng talata, para panoorin ang gwapo na si Kabornok. O ibig bang sabihin si Kabornok lang ang gwapo? Hindi ganoon yun, mga kapatid. Mali yan. O di ba? Mali unawa nila dyan. Ibig sabihin, hindi lang si Kabornok o si Brother Gabriel yung gwapo. Marami. Wag ikulong doon sa, mali. Ganon din dito, kapatid na Gabriel, sa unawang ito, sa Gawa 20:28. Di ba? Ayun. Oo, yan ang hindi naunawaan ni Cesar Sineta. Brother Gabriel, nako, ilang beses nang sinagot na natin yung video niya hanggang ngayon, wala pa rin. Wala pa rin yan. Hanapin pa yung... Sabi kasi natin sa kanya, wala namang salitang only dyan sa Acts 20:28 ng Lam sa translation para tama yung conclusion. Sagot niya pa naman sa atin, Brother Gabriel. Bakit hanapin daw yung only? Tayo daw yung nagdagdag ng salitang only. Hindi nga Ikaw ngayon nagdagdag INC ngayon nagdagdag ng only O, di ba? Ako naman. Kaya nga ngayon, wala pa rin siyang sagot. Kasi nahihirapan siyang sagutin Brother Gabriel. Yan ang masaklap, di ba? Yun lang. O, ngayon, ito tanong. Para ba kanino namatay ang ating Panginoong Jesucristo? Sunod-sunod na talata na ito, kapatid na Gabriel. Tama ba ang aral ng Iglesia Katolika na ang ating Panginoong Jesucristo ay namatay para sa lahat ng tao, kapatid na Gabriel? Sige, umpisahan natin. Basahin natin, kapatid na Gabriel, itong nakasulat dito po sa 2 Korinto 5:14 hanggang 15. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Opo, ito nakasulat, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa amin, sapagkat ipinasisiya namin ang ganito, na kung ang isa ay namatay dahil sa lahat, kung gayoy lahat ay nangamatay. At siya'y namatay dahil sa lahat, upang ang nangabubuhay ay wag nang mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. Ayan, klarong-klaro, kapatid na Gabriel. Si Kristo namatay dahil sa lahat. Diba? Para sa lahat ng tao. Hindi lamang para sa Iglesia ni Kristo, ni Manalo o sa Iglesia Katolika, kapatid na Gabriel. Lahat ng tao po tinubos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Pero again, hindi ibig sabihin kapag tinubos ka ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, hindi automatically ikay maliligtas. Hindi ganun yun. Hindi po ganun ang aral ng Iglesia Katolika, kapatid na Gabriel. Di ba? Amen. Oo, hindi kagaya ni SLTV. Yan yung aral niya. Di ba? Mali. Wala sa Biblia yan, O ngayon, puntahan naman natin. Itanong natin kay Apostol Juan, kapatid na Gabriel. Para ba kanino namatay ang ating Panginoong Jesucristo? Basahin natin ang unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 2, pakibasa, kapatid na Gabriel. Opo, at siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan
at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. Ayan, klarong-klaro, kapatid na Gabriel, si Kristo namatay sa buong sanlibutan. Sanlibutan. Hindi para lamang sa iglesia ni Kristo ni Manalo. Kaya mali na Yun. naman, di ba? Mali yung conclusion nila, kapatid na Gabriel. Yes po. Diba? So natanong na natin si Apostol Pablo, natanong din natin, kapatid na Gabriel, si Apostol Juan. Paano naman yung manunulat ng aklat ng Ebreo? Basahin natin ang Ebreo, Kapitulo 2, ang talata ay 9. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kaysa mga anghel. Sa makatuwid ay si Jesus, na hindi sa pagbata ng kamatayan, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawat tao. Ayan, klarong-klaro yung kamatayan pala ni Kristo dahil po sa bawat tao. Na kung sa magandang balita Biblia, ano ba ang sabi sa salin? Sa dulo, pakibasa, kapatid na Gabriel. Sa dulo po, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Ayun! Klarong-klaro. Akala ko para sa mga miyembro ng Iglesia ni Kristo. Wala ganong nakasulat, kapatid na Gabriel, di ba? Amen. Kaya mali yung unawa ng mga ministro ni Manalo, kapatid na Gabriel. Katunayan, kapatid na Gabriel, alam mo ba? Kinamit yan ni Ramil Parba. Itong Ebreo 2:9. Panoorin natin ang video, kapatid na Gabriel. 2:9 hanggang 10, mga kaibigan. Ito po ang ating mababasa. Kundi nakikita natin ang ginawang mababa ng kaunti kaysa mga anghel. Sa makatwid ay si Jesus, na dahil sa pagbata ng kamatayan ay pinutungan ng kaluwalhatian at karangalan, upang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay lasapin niya ang kamatayan dahil sa bawat tao. Di ba? Klaro-klaro. Pa talaga dun, ha? Oo, mayroon bang sabi dahil sa bawat tao? Di ba? Yun. Ay naku, paano ngayon yan? Ituloy natin ang gist daw. Sapagkat marapat sa Kanya na pinag-ukulan ng lahat ng mga bagay at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay sa pagdadala ng maraming anak sa kaluwalhatian na gawing sakdal siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng mga sakit. Dito sa paliwanag po ng Biblia, hindi po sarili nating paliwanag, ang sinasabi roong ipamamagitan ng Panginoong Hesukristo, lahat ng bagay na ipamamagitan ng Panginoong Hesukristo, yung tao na nagkasala. Ay sabi nga sa ating binasa, bawat tao. Pero ay sabi nga sa ating binasa, bawat tao. Pero ay sabi nga sa ating binasa, bawat tao. Ayun, di ba? Siya naman pala nagsabi na bawat tao, kapatid na Gabriel. Bakit hindi niya pinaniwalaan ang kanyang binasa? Yan ang masaklap, di ba? Yun ang mahirap talaga, Kaborno. Kaya hindi ako naniniwala kapag sinabi ng ministro ni Manalo, Kaburnok, na ito po ika sinabi ng Biblia, ito po ika sinabi ng Biblia. Kasi ang totoo naman nun, Kaburnok, hindi naman yung sinasabi ng Biblia per se. Ang nangyayari doon, ito po yung aming interpretasyon sa Biblia. Yun, correct. Na yung interpretation nila, Brother Gabriel, mali. Yan ang masaklap. Yun. Sinungaling kasi, Kaburnok, galing, napakahusay nila magsinungaling. Yan po ika sinasabi ng Biblia. Pero, pag halimbawa naman, yung sasabihin ng Biblia, hindi naaayon sa doktrina nila, hindi nila babasahin yung specific na talata na yun. Ibang talata yung babasahin nila. Cherry picking naman yung gagawin, Kaburnok, which is isang uri din ng kasinungalingan. Yan ang masaklap. Bakit, Brother Gabriel, nasabi po natin at nasabi ng Biblia na si Kristo ay namatay para sa lahat ng tao? Bakit ganon? Basahin natin ang sinasabi ni Apostol Pablo
sa unang Timoteo 2:4, pakibasa kapatid na Gabriel. Na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Ayan, klarong-klaro. Ibig sabihin, ang Diyos, Brother Gabriel, may ibig siyang iligtas ang lahat ng tao. Kaya nga, tinubos nga ng ating Panginoong Kristo sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa krus ang lahat ng tao. Di ba? Amen. Oo, yun. Katunayan, kung itutuloy mo ang unang Timoteo 2:4, basahin natin ang versikulo 5 hanggang 6. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Sapagkat iisa ang Diyos at iisang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na nagandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Ayan, napakalinaw ka mo. O yan, di ba? Napakalinaw ng nakasulat na yan. Yung itutubos pala ni Kristo lahat ng tao. Di ba? Hindi sinabing, ang iglesia ni Kristo ni Manalo. Walang ganon, brother. Walang ganon, kabot. Oo. Wala talaga. Di ba? Ako? So, klarong-klaro po yan, mga kapatid. Di ba? Katunayan, babasahin naman natin itong basahin natin, kapatid na Gabriel. Yung nakasulat dito po sa Roma 8:38 hanggang 39. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinbang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. O, dito po sa ating binasa, binabanggit, kapatid na Gabriel, na walang makapaghihiwalay sa pag-ibig na Diyos sa atin. O, di ba? Yan ay sabi. At yan ay sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Tanong, kapatid na Gabriel, dahil walang makapaghihiwalay, ayon po sa Biblia, tanong, ano bang nangyari kasi? Para kay sino ang pag-ibig ng Diyos, Brother Gabriel? Kaya nga tinubos tayo ng ating Panginoong Kristo. Basahin natin ang 3:16 ng Juan. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan, klarong-klaro, yung inibig pala ng Diyos sa sanglibutan. Yung inibig pala ng Diyos, yung buong sanglibutan, kapatid na Gabriel. Kaya nga ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ayun, klarong-klaro. Yan yung tinatawag nating redemption, di ba? Amen. Ngayon, doon sa phrase na upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, ibig sabihin, hindi yung eternal salvation na yung kaligtasan ng tao sa huling araw, hindi yun katumbas noong redemption na pagkamatay ni Kristo sa krus. Kaya nga sabi nila, once saved, always saved. Maling aral yan, Brother Gabriel. Maling aral yan, ano? Ibig sabihin, once saved, ano ba yung ibig sabihin? Tayo'y iniligtas po sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus. Pero hindi ibig sabihin nun, tayo'y ligtas na kaagad kasi may kailangan kang gawin, sasampalataya ka. Yung response mo muna, yun, di ba? Kasi yung iba, hindi na kailangan mag-respond. Yan ang masaklap doon. Kasi ligtas na daw, di ba, Brother Gabriel? So, maling aral din yan, di ba? Kaya, kapatid na Gabriel, ano po ba ang verdict natin doon sa nagsasabi na sila lang daw ang maliligtas, yung Iglesia ni Cristo ni Manalo, yung mga nasa labas, hindi daw maliligtas dahil sila lang daw ang tinubos ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Basahin natin ang 1:8 ng Galacia, kapatid na Gabriel, pakibasa.
Ngunit kung kami mismo o isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng isang ebanghelyong taliwas sa ipinangaral na namin sa inyo, sumpain nawa siya. Ayan, klarong-klaro, kapatid na Gabriel, yung aral nila taliwas sa tunay na ebanghelyo na si Kristo namatay para sa lahat ng tao. Klarong-klaro naman, marami na tayong talatang binasa, Brother Gabriel, di ba? Amen. Paano ngayon yan? Di ba? So, anong gagawin natin dun sa mga aral, katulad ng aral ng Iglesia ni Cristo, ayon sa ating binasa, sumpain. Ayan, no? Sumpain nawa yung mga nagsasabi niyan, di ba? So, yan ang masakla. Diba, kapatid na Gabriel? Amen, Kaburno. Kaya dapat sumpain yung mga yan. Diba? Yan ha. So at least alam na natin, ang aral ng Iglesia Katolika na si Kristo ay namatay para sa lahat ng tao, yan po ay ang nakasulat sa banal na kasulatan, mga kababayan. At mali, ulitin natin, mali ang unawa ng Iglesia ni Kristo ni Manalo. Simpleng logic lang naman yung nasa Gawa 20:28 ng Lamsa Translation, di ba? Nagbigay na tayo ng example, napakagandang example yun, di ba, kapatid na Gabriel? Balikan nga natin yung Gawa 20:28 doon sa Lamsa, kapatid na Gabriel. Sabi kasi dito, to feed the Church of Christ, which He has purchased with His blood. Yung conclusion, yung Iglesia ni Kristo lang, yung tinubos ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Mali kagad yung conclusion. Bakit? Parang sinabi mo na rin, na kapag sinabing, ang napapanood ninyo ay ang gwapong si Kabornok, ibig sabihin ba si Kabornok lang yung gwapo? Maling conclusion yan, kapatid na Gabriel. Di ba ganon yun? Yes. Di ba? Ganon pala yung lalabas. Fallacy yan, mga kababayan. Fallacious argument, mga kapatid. Di ba? So yung mga nabubuhay sa fallacious argument na mga miyembro dyan sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, at alam nyo na ngayon na mali pala yung aral na yun, ano mang gagawin ninyo? Di umalis na kayo dyan, mga kapatid. Walang pag-ibig sa iglesyang yan, mga kababayan. Diba? Yun lang. Kaya sorry na lang kung nanonood kayo na miyembro dyan ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. Sorry po dahil pangangaral lang po ito at yung layunin natin, ihayag lang ang katotohanan. Diba, kapatid na Gabriel? Ayan, so yan po ang ating episode ngayon at malapit na po talaga ang yung ating Holy Week, mga kapatid. So patuloy lang sa pagninilay sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo na yung ating episode ngayon ay yan po ang objective, mga kapatid. Amen. Ano po masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video, paki-smash ng like button. At mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. At also, mga kapatid, paki-subscribe din ng Facebook page at YouTube channel ni kapatid na Gabriel de Guzman, Karunungang Katoliko TV. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode kasama si kapatid na Gabriel de Guzman, ako po si Kaborno. At kami ang inyong taga-suni. Ayan, kapatid na Gabriel. Di ba? Biruin mo, pati bakla pala at palabura. Hindi pala tinubos ng ating Panginoong Kristo. Wala namang pag-ibig talaga itong ministro. Ay, grabe. May galit no? Oo. At alam mo ba kung sino yung una nilang tinatamaan doon sa video na napanood natin? Ako, wild guess lang si Soriani yun. Tama. Siya talaga yun kapatid na Gabriel. Diba? Opo. Kaya, nako, ewan ko na lang, mali-maling aral. Mali pa yung unawa sa Biblia. Isumpa na lang natin yan. Diba? Sige na, bye-bye na mga kapatid. Bye po, Brother Gabriel. Okay po. Okay.